Hello everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Meron po isang katanungan na basa ko at nagtatanong sila, why I keep writing dito sa Lapis ni Cardano, dito sa aking Facebook account. And I really admire it kasi nga I try to keep it daily, episode by episode. Marami na ring mga nagla-like and I wish na I really can do and continue in my write-ups. Nevertheless, meron ding nagtatanong kung bakit nag-YouTube pa rin ako. Although meron na rin akong parang naging hilig at featured na mga articles doon sa Facebook account ko. Isang bagay lang din ang nakita ko kung bakit talaga kailangan kong gawin ang mga ito. Aside sa, kumbaga, magkaroon lang ng activities dito sa bahay, nakita ko rin naman kung ano yung mga cognitive technical skills ng ating mga kaalaman. Meron nga dito sa Japan, reading or before that, listening, and then talking, reading, writing, or listening, writing, reading, mga ganong cognitive skills. Pero isa nga rito, nababasa mo yung mga Facebook, it's the power of the pen. It's just silent unless you read it, but the truth is expressed in there. Or the heart is expressed in there. That's the power of the pen. Kaya tinawag kong lapis. Lapis meaning pencil. Pero dito sa YouTube naman, I try to use it naman na in a little way, I can also express myself, audio, and naririnig po natin kung ano po yung mga nasa loob-loob po natin. And you can hear it. And dito rin natin nakukuha yung mga ibang paraan sa platapormang ito kung paano natin ipasamulat natin ang nasa loobin, mga opinion natin. Kaya ito yung dahilan kung bakit nagsusulat ako, nagbi-video pa rin ako, kahit na raw itong pagsasalita ito, no cut, no editing, pero ito na rin ang isang naging routine dito sa aking araw-araw na dito. Sometimes, tulad kahapon, hindi rin lang ako nakakapag-video dahil sa meron akong sinubukan kong magkaroon ng indoor exercises aside doon sa itong sit-ups. Nakakaabot na rin ako ng 120. Pero I tried not to really push myself talaga dahil nga baka kung ano pa ng naman mga epekto kung isunod-sunod ko yung mga bagay na yon mind and body. Kaya I have to also take a look kung okay lang ba sa araw-araw kong mga ginagawa. Mind you, dito sa Nagano, umabot na ng more than 3 meters ang kapal. A heavy snowstorm doon sa bandang northern part ng Nagano Prefecture. Actually, nasa northern part kami, pero about 2 or 3 cities mula sa northern part ang dito sa Nagano City. Kaya nag-aalala nga rin ako sa anak kong babae na nagtatrabaho doon sa northern Nagano, sa Nakano City siya. And I hope na she can go back safely bukas. Kasi sometimes nga hindi na niya ma-drive yung kotse niya dahil lang kapal-kapal na ng snow sa kalsada. It's very dangerous, very sleepy or slippery, and ayun, na lang siya. Nagtitrain na lang siya
no? And mula Nakano papuntang Nagano City. And then nagbabas from the station dito sa aming government apartment na tinitiran. So, ito lang po, kunting update lang dito kasi talagang grabe. No? Sa Northern Japan mismo, sa Hokkaido, sa Poro, no? Umabot na lampas bahay na talaga. Na kunting-kunti na lang na yung snow, didikit na dun sa nakahang na mga kuryente. No? Siguro mga 1 foot na lang na para abutin ng snow from the ground, from the road. No? Grabe ang kapal-kapal at marami na ring bahay na talagang natabunan na talaga. No? Kita mo lahat from the door up to the roof, puro curtains, white curtains. No? Yung mga waterfall din dito, alam nyo, nagiging kurtina na rin yung waterfalls dahil sa nag-ice na rin yung water going down na mula sa taas ng bundok. No? Of course, falling down yan siya. Ayun, naging kurtina na siya. Na? Parang hindi mo na matawag na waterfalls eh. Kasi talagang hindi na nag-fall, tumigas na yung tubig. Na? Nag-ice na talaga. And then yung Suwa Lake naman, lake yun na? Sa Suwa, part of Nagano Prefecture, naging ice na rin. Nasubukan ko rin pong, nung bumisita kami noon a decade ago, sinubukan kong maglakad doon sa sa lake na yun kasi nag-ice talaga siya. But I have to be very careful kasi hindi mo alam kung talagang yung ice doon na inapakan mo ay talagang solid na solid. Baka lumusot ka pa rin dun sa But I tried to, mga siguro 5 meters mula sa gilid ng lake. Then 5 steps or 5 meters na naglakad ako doon, sinubukan ko talagang solid na solid. No? It's not a snow kundi it's a lake na nagiging solid. No? Ice. And then naaapakan mo, nalalakad-lakad mo na. That's because of the temperature here. No? Well, ganito lang talaga. At talagang ayoko man ng winter dahil nga sa doble-doble, no? Sweatshirt ko, tingnan nyo, 1, 2, 3, tapos yung jacket ko pa, inubad ko lang, no? Para dito sa ating pag-video. Halos ganun na lang talagang ko. Malinis naman yung jacket ko kasi andito lang. Pero talagang pampakapal lang yun sa ma-survive ko ang yung lamig. Super lamig talaga. Kaya I really like to go back to the Philippines kapag winter. Na? Yun nga lamang, I have to be with my doctor now and then. Yun ang isang nagpapaano talaga sa akin kung bakit hindi ako makauwi-uwi. Pangalawa rin, uwi man ako dun sa bahay, nag-iisa ako dun sa bahay na kailangan ko ng kasama to nurse me or ganun din, gagastos rin ako doon. No? And then I cannot go to a work, possible work, because dito rin sa physical condition ko. So I preferred staying in here, but I really wish na some of these days or weeks or even a month on this year I can visit also Philippines. Pero I have to survive. 5 years ko nang tinamasa itong itong winter dito. And in these 5 years, 2 snowstorm ang naranasan ko dito. Yung isa, nasa road kami talaga. Natabunan yung coaching na sinakyan namin while we are riding and going to our city. Nakasakay kami doon and then zero visibility na
tinabunan na habang tumatakbo yung kotse, natabunan na yung kotse. But we have to push, no? Na slowly. Hindi na nakikita yung daan, natitingnan na lang namin yung poste left and right. Ibig sabihin doon, nasa gitna pa rin kami ng kalsada kasi nasa, no? Kumbaga left and right ang poste, dito pa rin yung daanan. Yun ang isang ano namin kasi talagang zero visibility and then ang lamig-lamig. Buti na lang, umaandar pa rin yung makina ng kotse. And we survived na going back to Nagano City. Yun ang isang hindi ko talaga malimut-limutan na yun. Ha? And then marami pa kami doon, mga 5 siguro kami sa isang kotse na yun. Na? Well, one of our very challenging experiences dito sa winter season dito sa Japan. And I hope na kaya lang sa weather forecast kasi tuloy-tuloy daw ito hanggang sa katapusan ng February. No? Itong snow na ito. Then, more than 2 weeks na ang pag-i-snow rito ngayon sa Japan, northern Japan. No? Sa Japan coast talaga. And, ganun din sa Korea. Na, grabe rin ang ano dun. Kaya, yung mga may plano talagang pumunta ng Korea, siguro by springtime na lang talaga, not now. No? Even here in Japan. Na? Maybe sa Tokyo okay lang. Pero ang mga airport kasi pag talagang balot ng snow, wala eh. Sinasara. Kaya mahirap mag-landing, mahirap mag-ano. Kaya we have to consider also this winter season. No? Many good things to visit. Yung mga waterfalls na naging kurtina na pwede kang mag-Snow White, mag-eglo-eglo dyan. Pero, meron ding mga skating. Congrats pala dun sa Filipino skaters na pumasok sila. I hope they will win. Pero ang danger din talaga is really a risk kung talagang lalabas ka ng bahay kapag ganitong merong snowstorm dito. Yun lamang po. Trivia lang itong sa atin and I wish all or everything is good and fine. Maraming salamat po. Ito po si Sir Cotaylo sa ating Sunset Moments. Bye-bye!